Ikaw boss, tumitigas pa ba yan sa'yo? Teka tay, nakikita mo ba nakikita ko? Teka lang boss, bumababa pa lang. Okay. Oo nga tay, tara tignan natin. Baka iniwan na lang siguro nila dito boss kasi lumipat na yung may-ari or may kumuha na sa kanila kasi ganyang truck boss pwede nang tirhan eh. Sa pang-aabutin nito sa... Is giga Putik, akala ko panaginip lang yung ingay. Paglabas ko, kayo palang mga totoong mga putang ko. Gawin kasi maghahanap ako ng pagkain ngayon. Abay sige Lolo Chino, maraming salamat at pumayag naman kayo, gagawin namin lahat, ma-restore namin yan. So yung mga pagkain mo naman, losan ka naman kumukuha? Oo nga, Lusan ka pala kumukuha ng pangkain mo. Ako, kung pagkain lang yung usapan, kahit aso, daga, pusa, kinakain ko na dito. Kahit nga ipis, ginagawa ko lang chichirya. Grabe ka naman Lo, immune ka na talaga sa sakit kasi kahit ano-ano na lang kinakain mo dito. Abay, oo naman, anong magagawa ko? Kita mo naman yung paligid ko dito. Wala namang nagtitinda dito malapit na pagkainan. Tapos kita mo naman sitwasyon ko. Wala akong pera, di ba? Hindi, kung ano lang yung makita kong gumagalaw dito, yun na, pwede na yun. Basta maluluto, pwede na. Eh saan naman kayo nagluluto lo, dyan lang din sa loob ng truck? Oo, sana sa loob na ko ng truck nagluluto. Tapos may one time, habang nagluluto ako, may naluto talaga akong sobrang tigas. Like, hindi mo mai-explain talaga kahit kayo. Tapos, mga ilang minuto lang sa pag-check ko, paikot ko na isang tao. Tama ba narinig namin kuko ng isang tao? Oo nga Lo, baka naman mali lang hinala mo. Ayun pala, gusto niyo ba malaman kung ano yon? Aba oo naman lo, sige ano ba yon? Sige nga Lo, ano yon? Yung kinakain ko pala ay isang binti ng isang tao. Yung grabe ka din naman yung nakain mo Lo, tapos saan mo naman nakuha yon? Sigurado ka ba talagang binti yun ng tao lo? Oo naman, sarap nga eh. Oy teka lang lo, ba't ka naman nasarapan? Kala ko ba sasagutin mo Kadiri? Kahit nga ako kala ko mangdidiri ka Lo, putek na yan. Gusto nyo ba sampulan ko kayo? Biro lang, siyempre, ano ba kayo? Biro lang yon. Napakaseryoso nyo naman. Paano nyo ba ayusin to? Anong maitutulong ko? Wala naman akong alam dyan. Sabihan nyo lang ako kung ano yung dapat gagawin. So, sisimulan na ba natin? Abay oo naman lo, para di masayang yung pagbalik namin dito, sisimulan na natin ngayon. Pero bago yan, ipakilala mo naman sa amin yung bahay mo bago ko pasukin. Baka mabigla pa ako sa makikita ko sa loob eh. Ayan, walang problema yan. So, pasensya na lang talaga sa makikita mo sa loob. Kaya, ito na. Ito yung 1986 Fleetwood RV. Pagpasok mo, ito yung makikita mo. Lumang interior. Tapos, may nakasulat pa na brand dyan. Tapos sa gitna naman merong lababo. Tapos sa katabi niyan merong oven na hindi na gumagana. Pati yung gripo hindi na nga gumagana eh. Tapos meron ding cabinet taas at baba. Tapos meron ding maliit na lagayan ng mga plato. Sa harap naman yan, may 3 upuan, malaki, tapos may 2 maliliit. Tapos, pagpasensyahan nyo na yung malaking halaman na sa gitna na makikita mo, pasensya na, bigla na yung tumubo sa loob. Tapos, merong 2 malaking cabinet. Tapos, yung pinakalikod na ay yung higaan ko kung saan ako natutulog. Puro libag-libag na yung makikita mo dyan. So, yun yung lahat yung may papakita ko sa inyo kung ano yung may kikita mo ngayon sa loob. Pero pag nakita mo ito sa personal, kang mas grabe pa ata yung makikita mo kaysa sa mga explanation ko. Naku, walang problema na yun lo, so pwede ko na ba tignan yung sa loob lo? Aba, oo naman. Sige, tingnan mo sa loob. Okay, so ito na mga kahamog, titignan ko na yung sa loob nitong truck. Grabe, sobrang bango nito mga kahamog, nanununtok sa loob ng ilong ko. Grabe yung bango ng truck mo lo, sa sobrang bango din ako makahinga. Aba, oo
Oo naman, sobrang bango niya. Nilagyan ko pa nga yan ng conditioner eh. Kaso expired nga lang. Okay, so ito yung itsura ng interior, sobrang pogi pa din kahit kilumaan na pero mabaho nga lang dito sa loob. Pero intindihin na lang natin at tiisin. So ngayon try natin ito paanda rin mga kahamog ng walang susi kasi sa tagal ba naman itong nakatambak mahahanap mo pa kaya yung susi nito. So gagamitan ko ito ng screwdriver at dasal. Hoy gago, tumutunog pa mga kahamog, sign na ito na pal daw kami ni tatay ay este ng chance na marerestore pa namin ito. Wait lang, ulitin natin. Putang ina mo. Nangyari boss, ayaw ba mag-start ng makina? Iwan ko tay pero okay lang kasi panigurado wala na tong gasolina at kunting kulikot lang yan sa makina, gagana na ata ulit. So dito naman tayo sa likod, yung sinasabi ni Lolo, ayan makikita nyo maganda pa rin yung design niya, may oven at may lavabo tapos sobrang baho na dito banda. Ayan, so okay na okay pa din upuan dito tapos sobrang ganda ng view lalo na pag ito ay nalinisan, panigurado na nakawin namin ito ni tatay. Di biro lang, kawawa naman si Lolo, mawawalan na ng bahay. Syempre mabait tayo kaya din natin yung gagawin. Ayan, so papatry natin ni tatay yung pakiramdam dito sa loob ng truck. Halika nga dito tay, subukan mo umupo dito para ma-experience mo yung kaba. Kabado yan. Sige boss, wait mo ko dyan. Grabe ka naman tay, may tinatago ka palang kapangyarihan na dapat tinago mo na lang. Ay maganda upuan dito boss, pero tangina parang sobrang lagkit naman. Oo tay, kaya nga di na ako makatayo dito. Wait lang, try ko dito sa may passenger seat kung ano pakiramdam ng merong sariling driver. Ano tay, ano masasabi mo dito sa loob, worth it ba ito, aayusin or hindi? Para sa akin boss, okay yung interior niya lalo na kung maayos, parang yayamanin na tignan ata, kaso lang sobrang gastos na nun. Naku tay, wag kang mamoblema dyan sa magagastos, baka nakakalimutan mo na milyonaryo ako. Ano, tapos na ba kayo dyan? Baka ano na pinag-uusapan nyo dyan sa loob ah? Baka kinukuha nyo na yung mga gamit ko dyan. Ay oo nga pala lo, pasensya na medyo natagalan kami ni tatay sa loob. Tapos wala naman kaming masamang balak gawin or magtangkang magnakaw. Kahit na hindi ko pa naman kayo kabisado, kakilala na. Para ano lang, safety lang ako kasi mahirap na magtiwala ngayon. Oo lo, pasensya na at naintindihan ka naman namin at tinignan lang talaga namin ni boss ng maigi para makasigurado na pwede pa bang ayusin or hindi na. Ganun ba? So, kumusta naman yung pagtingin-tingin nyo sa loob? Nagustuhan nyo ba? Porsigido ba talaga kayo nga ayusin nyo? Eh oo lo, maganda naman yung interior at sure kami ni tatay na aayusin namin yan at pagandahin na pati ikaw na halos hindi mo na makilala. Sige. So, paano naman yung kanina? Yung makina, di ba tumunog yun? So, anong balita? Bakit may problema ba? Ay yung kanina lo, sinubukan kong paanda rin kahit walang susi pero ginamitan ko ng screwdriver. Para lang umikot yung sa looban tapos ayon akala ko nga magsta-start siya pero mukhang hindi kinaya kasi di ba matagal na to kaya wala ng gasolina. Ganun ba? So, problema ba yun o hindi? Sa ngayon lo, hindi pa natin or namin alam kung gagana pa yung makina niyan pero base kanina good news na yun na nag-starting pa rin siya at tumutunog pa naman. Kaya ngayon susubukan namin lagyan ng gasolina, baka yun lang talaga kulang pero kung hindi check namin ni tatay yung makina na talaga. Paano yan? Saan tayo hanap ng gasolina yan? Meron ba kayo or ano? Meron kami dalang extra gasolina lo pero hindi namin dinala dito sa bag, doon lang sa kotse pero okay lang yun, ipapakuha ko yun ni tatay. Sige boss, ako nakukuha nun, hintayin mo ako dito. Sige tay, salamat, mag-iingat ka baka mabali tuhod mo. Naku boss, champion na ako sa amin sa paglalakad boss, kaya wag ka mabahala. Maganda naman kung ganon. So, mag-iingat ka lo. Baka mapaaga ka pa sa akin. Oo nga lo, saktong-sakto yung dala naming extrang gasolina tapos di pa inaasahan na makikita namin yung truck nyo tapos kayo. So payag naman kayo di ba lo, naaayusin namin yan basta may pag-asa pa. Oo naman, papayag talaga ako basta maayos nyo yan. Pero pag hindi, kakainin ko kayo ng buhay. 1 billion zillion jillion dillion cotillion times later. Uy, ito na boss yung gasolina, putek, kala ko din ako makakabalik dito. Hoy tay, kumusta, buti kumpleto pa mga buto mo.
So ano, sisimulan nyo na ba talaga? Yes lo, so hahanapin muna namin ni tatay yung lagayan ng gasolina tapos lalagyan na namin. Sana nga andito lang yun sa malapit. Sa tingin mo tay saan yung lagayan ng gasolina? Iwan ko boss, putang ina na lang talaga pag nasa kaliwa. Mukhang tama ka nga tay, parang nasa kaliwa yung lagayan, mukhang mapapalangoy ka nito tay. Naku boss, ba't naman ako na pwede naman ikaw na lang? Nako tay, kita mo naman yung tubig sobrang linis niyan, baka papanaw pa ako ng maaga. Kaya total ikaw matanda ka na, ikaw na lang. Bahala ka dyan boss, pag ako nagka-cancer niyan hindi ko na masasakyan yung truck na yan. Nako tay, mukhang nakalubog nga sa tubig sa lagayan ng gasolina, malaking problema to. Pero pag lalangoy ka wala ng problema. Tangina mo boss, kahit bigyan mo pa ako ng 1 milyon di ako lalangoy dyan. O sige, bigyan kita 1 milyon para malagyan na yan ng gasolina. So ayun lo, nakita na namin kung saan banda yung lagayan kaya lalagyan ko na. Pero may problema lo, kasi nakalubog sa tubig kung saan banda yung lagayan, kaya kailangan nating itulak paabante yung truck. Ganun ba? So, sige ako na magtotolak. Walang problema yan. So, sino yung magmamaniyo sa harap? Ako na bahala magmeneho lo, tapos wag mo lang ipilit kung hindi mo kaya itulak lo kasi mapipilitin talaga si Boss Han magtulak sa likod. Tangina mo talaga tay, kahit saan ka dadalhin. Di joke lang Boss Han. Ano, itutulak pa ba natin to? Hindi, putang ina nyo. O sige na tay, pasok ka na sa truck, ayusin mo yung manubela, kunting galaw na lang yun matatanggal na. So ito na mga kahamog, itutulak na ni Lolo yung truck, tignan natin kung may lakas pa ba si Lolo kasi alam nyo naman yung mga kinakain niya dito puro protein. Ayan, so tamang hintay lang muna tayo saglit dito, sobrang bagal ni tatay kasi kumilos, nagsasayang ng oras, hayop na yan. Ano tay, ready ka na ba dyan? Yes boss, ready na. Ayan, nakikita nyo hindi pa umuusog yung truck, mukhang hindi ata kaya ni Lolo itulak. I got this! Putang ina, kita nyo ba, nakikita ko mga kahamog, king inang yan, nag-iipon lang pala ng lakas si Lolo para tumulak. Ano boss, tignan mo yung lagayan ng gasolina, sabihin mo kung okay na. Teka lang tayo, yung gulong mukhang nabengkong ata. Pero okay lang, sige palo, konti na lang matatanggal na yung gulong. Ano, okay na ba? Opo sa lakas ko. Wala palo, pero konti na lang talaga, makikita na yung lagayan, sige palo, konti na lang talaga. Nako, pambihira naman talaga. Ayan lo, okay na. Ano, okay na ba? Putang ina, sakit na ng likod ko. Sige, sana akin na yung gasolina, lalagyan ko na. Ito lo, ayusin mo, paglagay lo, ha, wala na kaming ibang gasolina. Aba, ako pa, professional ako sa amin. Habang nilalagyan ko ng gasolina, i-check nyo na lang yung makina dyan, baka may sira din. Ano tay, sa tingin mo, need pa ba natin ito titignan? Iwan ko boss, malalaman na lang natin yan pag nalagyan na ng gasolina at subukan mo ulit paandarin. Pag gumana boss, paldo na tayo, pero pag hindi sa makina na talaga yan, kailangan ng ayusin. Ayan, okay na, pwede nyo na paanda rin, nalagay ko na lahat ng gasolina. Ay sige lo, ito nasusubukan ko na paanda rin, sana nga gasolina lang, kulang kasi 2 araw na tayo dito. Aba sana nga boss, kakain talaga ako ng buhangin dito pag hindi gumana yan. Tumunog pa naman yan kanina. So ito na mga kahamog, the moment of hard work. Pag hindi gumana sa makina na talaga, titignan namin, pero kung ayaw talaga, abay putang ina. There's no way! There's no way! There's no way! Say you swear to God! Say you swear to God! Put that on what say put that on Allah! Say wallahi, bro! Say wallahi! Say you swear to God that just happened! I just spent $200,000! Putang ina mo boss, gumana, hayop na yan. Boom! Bukid ang ina mo, Baldo! Paldo tayo boss Han, sa wakas. Baldo! Isuurog lang natin kunti dito ng dahan-dahan, baka matanggal pa yung gulong. Putang ina, hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Totoo ba talagang gumana yun? Aba oo naman lo, kita mo naman siguro yung paggalaw kunti at pag-usog ko ng truck, 100% tumatakbo pa. Sige, teka lang, paanda rin ko talaga hanggang dito sa lupa para mas malaman pa natin na gumagana pa talaga.
O di balo ito mas maganda kasi nakita na natin na tumatakbo na mukhang sa gasolina lang talaga. So ano na yung sunod na plano mo ngayon Lo since pinaandar na namin yung nagsisilbing bahay mo? Wala na akong magagawa kundi yung pinag-usapan na lang natin kanina, di ba? So, di ba yung sabi nyo kanina na pag napaandar nyo yan ay ipapayos nyo at papagandahin nyo para sa akin, di ba? Ibibigay ko sa inyo yan ng libre basta tutuparin nyo yung pinapangako nyo sa akin. Abay oo naman Lo, pinapangako namin sa'yo yan ni tatay na gagawin namin lahat mapaganda lang yung truck mong bahay-bahayan. Aba, oo, deal na. Sige, walang problema yan. Mag-iingat kayo, ha? So paano Lo dadalhin na namin ito ni tatay sa amin tapos kinabukasan doon na namin ito ipapaayos lahat-lahat pati pagpapalinis. Aba, oo, sige na. Mag-iingat kayo, ha? Sigurado ka na ba Lo na hindi ka nasasama sa amin ni tatay? Aba, oo naman. Huwag ka mag-alala sa akin. Pero papaano ka na at saan ka sisilong? Naku, mas lalo yan. Huwag mong alalahanin. Mas sanay ako manirahan dito kaysa doon sa inyo. Ang dapat alalahanin nyo kung paano nyo yan ibabawa dito sa bundok. Diba? So, sige na. Umalis na kayo dito sabang hindi pa gumagabi. Diba? So, sige na. Ingat kayo. Balikan nyo na lang ako dito pag tapos na yan. Oo naman Lo, sige dito na kami Lo, maraming salamat talaga, mag-iingat ka dyan. Ano masasabi mo ngayon Boss Paldo, ba talaga tayo nito or yung truck yung papaldo sa atin? Tayo yung paldo tay, bukod sa binigay lang ni Lolo Chino malaya tayong gawin kahit anong gusto natin dito sa truck dahil di ba nangako tayo sa kanya na papagandahin natin ito. Baba ka muna dyan tay. So ayun nga mga kahamugan, dito na kami sa mismong pinakababa sa bundok kung saan kami galing kanina or kung saan si Lolo nakapwesto kanina. So sigurado ka na ba talaga boss sa desisyon mo sa truck na yan? Aba hindi ko ibababa dito sa bundok kapag hindi ako seryoso tay. Naku, pag ako lang mag-isa nakakita nito tapos napaandar ko, lilinisan ko na lang. Bakit naman? Tangina, itsura pa lang kasi parang mas mahal pa sa buhay ko. So ito yung tinitirhan ni Lolo mga kahamog, aayusin namin ito ni tatay lahat-lahat ng mga parte nito kagaya ng bintana, gulong pintuan pati sa loob na mismo ng truck. May drawing pa nga dito na missile, mukhang galing pa nga ito sa Iran. Gago! Tapos dito sa harap naman papalitan din namin kasi kita nyo sira na, tapos ganto yung makina naman niya mukhang maayos pa naman since na-andar pa pero di namin alam kung tatagal ba. So abangan nyo na lang siguro yung restoration namin nito ni tatay or ako mga kahamog. Sasali ka ba sa susunod na vlog ko dito tay? Depende yan boss, kung andun ako edi kasali na ako, pero kung wala edi wala. So yun lang sa lahat mga kahamog, abangan nyo na lang siguro yung vlog ko or vlog namin ni tatay sa pag-restore nitong truck. Maraming salamat sa mga nanonood at hanggang sa muling pagkikita, paalam. Drop in the money pop shop for a living and baby gon' smell blood tread every minute road wait when the people no feel when I hit it every time I see a beat I hit it to the cannon and nobody give a fuck about the rules hit it get a plums number two I'm a cool when we get the snow boo when the spinning they scared I didn't fuck again so really anyone nothing but my name man I don't give a fuck about a motherfucking hoe I'm a Buddha, we the sticking hate your motherfucking dough. Boys and girls, you're doing alright.